Mga duwag ba kayo? Bakit kayo matatakot sa antingerong yan? Matanda na yan at pinaglipasan na ng panahon. Di hamak na mas malakas na tayo sa kanya. At saka isa pa, kanina pa siya lumalaban. Paniguradong pagod na yan. At kakaunti na lang ang natitirang enerhiya sa katawan. Sambit ni Gobernador Santiago. Sa mga pagkakataong yun, ay tinanggal na ang mga kamay sa pagkakatakip sa mukha nito. Kitang-kita ang pagkasunog noon dahil sa isinaboy na asin ni Tata Eko. Halos malapnos ang balat noon at ang mga balahibo sa mukha. Pero kuya, alam mo naman ang naging parte ng matandang yan sa nagdaang labanan noon, di ba? Yan ang sumalo ng lahat ng malalakas na atake ng pinakamalalakas na aswang sa hanay ng ating mga magulang. Kaya nagtagumpay ang antingerong si Kulas na makitilang buhay ng mga magulang natin. Pagsingit ni Congressman Santiago, napatingin din ng Vice-Gobernador sa nakatatandang kapatid bilang pagsang-ayon. Kung talagang umaatras ang mga itlog nyo, ay ako na ang haharap sa kanya. Ang intindihin nyo ay ang pagtapos sa buhay ng matandang yan. Galit na tinig ni Gobernador Santiago, sabay tapon ng matalim na tingin kay Lola Chedeng. Pero bago ko harapin ang tagasalag, ay pagbabayarin ko muna ang manggagamot sa ginawa niya sa mukha ko. Mabilis na tumakbo si Gobernador sa dako kung saan tumalsik si Tata Eko. Pero mabilis ding kumilos si Tandang Tasyo patungo sa kinalalagyan ni Tata Eko. Masyadong mabilis ang aswang na si Gobernador dahil sa kasalukuyan na nitong tinatangan ng mutya ng kidlat. Paniguradong mauuna yon sa kinalalagyan ng manggagamot. Mabuti na lamang at naging maagap si Burnok. Gamit ang natitirang enerhiya, ay inihagis niya ang kanyang sibat sa tumatakbong gobernador. Ganoon din ang mga mangangasong sumasa ilalim sa kanya. Naging dahilan yun para saglit na maantala ang pagtakbo ng gobernador. Naunang nakarating si Tandang Tasyo sa kinalalagyan ni Tata Eko. Hinawakan niya ang manggagamot sa damit nito at inihagis sa payapang ilog. Sa mga pagkakataong yun, ay nasa payapang ilog na rin ang lahat ng mga kaalyansa ni Lola Chedeng na nagtamo ng mga sugat at naubusan ng enerhiya. Iyon ang iniatas ni Tandang Tasyo sa kanila sa oras na mapunta sila sa alanganing sitwasyon. Agad nilang dinaluhan ng may pinsalang si Tata Eko. Mabilis ding tinungo ni Tandang Tasyo ang payapang ilog at lumusong. Kapag nasa tubig ang matanda, ay kayang-kaya niyang pantayan ang bilis ng sinumang nagtatangan ng mutya ng kidlat. Wala ring kasukat ang enerhiyang nakukuha niya mula sa tubig ng payapang ilog. Sumugod si Gobernador Santiago. Nais nitong kumitil ng buhay ng kahit sinong nasa gitna ng payapang ilog. Subalit ang lahat ng nagiging pag-atake nito ay nasasalag lamang ni Tandang Tasyo. At sa tuwing si Tandang Tasyo naman ang magsasagawa ng kontra-opensa, ay hindi nito magawang tamaan ang aswang na si Gobernador dahil sa labis nitong bilis. Hindi na gumamit ng aparisyon si Tandang Tasyo para sumalag. Ipinakita niya sa aswang na si Gobernador kung papaanong gamitin ng wasto ang kabal na nagmumula sa mutya ng buwaya. Sa kabilang banda naman ay sinugod ng dalawang aswang si Lola Chedeng. Sobrang bilis ng naging pagsugod noon. Tinanggal ni Lola Chedeng ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang pang-opensa at inilipat sa proteksyon. Isang kalmot sa bisig ang natamo ni Lola Chedeng mula sa Vice-Gobernador. Bago siya nito sipain ay kinatalsik niya ng 10 metro. Bumangga si Lola Chedeng sa isang bagay at nang lingunin niya yun ay naroon na ang aswang na si Congressman. Mabilis siya nitong sinakal. Oo nga at balot ng proteksyon ng buong katawan ni Lola Chedeng. Subalit ang pagkakasakal sa kanya ng aswang ay pumigil sa kanyang paghinga. Tanda, anong silbi ng proteksyon mo kung pipigilan ko ang iyong paghinga?
ng uuyam na tinig ni Congressman. Subalit isang tinig ang narinig nito. Kapag hindi mo binitawan ng aking ina, ay magiging masalimuot ang kamatayan mo. Tinig mula sa isang lalaki. Bakit? At sino ka sa inaakala mo? Papatayin ko tong matandang to. Huwag mo kong utusan. Mahahalata sa tinig ng aswang ang kumpiyansa sa sarili. Kung gayon ay hiniling mo na ang masalimuot na kamatayan, nagkamali ka at sarili ko pang ina ang pinili mong saktan. Ang lalaking nagsasalita ay si Mando, ang kaisa-isang anak ni Lola Chedeng at Lolo Kulas. Mabilis nitong sinugod si Congressman Santiago, subalit mabilis ang naging pagharang ng aswang na bise-gobernador. Dadaan ka muna sa akin bago makalapit sa kapatid ko. Sambit nito. Nanlilisik ang mga mata at nakahanda ng kumitil ng buhay. Subalit isang boses na naman ang kanilang narinig. Ayon sa tinig nito, ay pagmamay-ari yun ng isang matanda. Kapag hindi ka umalis sa pagharang mo riyan, ay hindi mo na malalamang patay ka na pala. Tinig ng isang matanda habang mabagal na naglalakad papalapit kay Mando. Parang binuhusan ng napakalamig na tubig ang magkapatid na aswang nang makilala kung sino ang matanda. Iyon ay walang iba kundi si Tandang Bosyo, pangalawa sa pinakamalakas na antingero ng lalawigang yon sa kapanahunan nito, ang binansagang taga-Durog. Hindi nakagalaw ang dalawang aswang dahil sa labis na takot. Gustuhin man nilang tumakbo palayo para tumakas, ay ayaw gumalaw ng kanilang mga katawan. Nang biglang ang paglalakad ni Tandang Bosyo ay naging pagtakbo, pabilis yun ng pabilis, hanggang makalapit sa nakaharang na aswang na si Vice Gobernador Santiago. Isang suntok ang pinakawalan ni Tandang Bosyo sa mukha ng nakaharang na aswang. Sa sobrang lakas ng pagkakasuntok noon, ay nadurog ang ulo ng Vice Gobernador. Nagtalsikan ng mga dugo at utak noon sa lupa. Ang katawan noon ay saglit na nanatiling nakatayo bago humandusay sa lupa. Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo malalamang patay ka na kapag di ka umalis dyan. Ang tigas talaga ng ulo ng mga aswang na kagaya nyo. Hindi mababanaag sa mukha nito ang pag-aalinlangang kumitil ng buhay. Si Mando naman ay mabilis na lumapit kay Congressman Santiago. Hinawakan nito ang bisig ng congressman at pinisil. Nabitawan noon ang pagkakasakal kay Lola Chedeng. Binigyan ng isang malakas na suntok ni Mando sa sikmura ang aswang nang hindi binibitawan ang bisig nito. Dahil sa tindi ng pagkakapisil ni Mando sa bisig ng congressman, ay nabali na ang mga buto noon. Napakaraming dugo rin ang isinuka ng aswang dahil sa lakas ng pagkakasuntok ni Mando. Binitiwan ni Mando ang bisig ng aswang. Humandusay yun sa lupa. Tinapakan ni Mando ang dibdib noon para hindi magtangkang tumakas. Nay, kayo na po ang magparusa sa aswang na to. Tumindig si Lola Chedeng. Inilagay nito ang ilang enerhiya sa kanyang itak. Tinaga ni Lola Chedeng ang dalawang kamay ng aswang. Halos panawan yun ng ulirat dahil sa malakas na pag-atungal. Pero hindi pa doon natatapos. Isinunod na pinutol ni Lola Chedeng ang dalawang paa nito na halos ikabaliw ni Congressman. At ito naman ang ganti ko dahil sa ginawa mo sa aking ina. Malakas na sinuntok ni Mando ang isang hita ng Congressman. Nadurog ang mga kalamnan nun at nag-uslian ng mga buto. Hinayaan na nila sa ganoong sitwasyon ng Congressman. Dapat lang itong makaramdam ng napakatinding sakit bago harapin ang kamatayan. Anak, hindi mo na kailangang lumabas sa kagubatan para tulungan ako. Kayang-kaya ko na to. Andito naman si Tasyo at ang dalawa mong kaibigang si Pilo at Burnok para alalayan ako. Sambit ni Lola Chedeng. Tinig ng isang inang nag-aalala at nananabik sa kanyang sariling anak. Nay naman,
Alam niyo naman na kaya kong isang tabi ang mga gawain ko. Oras na kayo na ang malagay sa alanganin. Sambit ni Mando bago yumakap ng mahigpit sa kanyang inang si Lola Chedeng.